Ben Tulfo Fun Filter. Hindi po nakaangkla ang personahe ko sa apelyido ko. Nakaangkla po sa institusyon. Dinadala po namin, bitag! Napapansin niyo ba na wala na akong apelyidong dinadala rito kasi bitag talaga? Pag sinabing bitag, babanggain po namin kahit sino. Pag nasa katuwiran, pag nasa tama, sumusunod po kami sa batas. Marami nagsasabi, ayusin mo ang utol mo. Unahin mo yung mga kurakot na mga politiko. Unahin mo si ganito, si ganyan. Etong ginagawa namin ngayon mga bossing, pansinin nyo, no? Whether you like it or not, iba po ang atake ng bitag. Nasa field po kami. Doon sa mga taong hindi pinakikinggan, pinababayaan. Nagbibingi-bingihan mga kinaukulan. Kaya po may bitag. Kaya lumalabas po kami. Pinupuntahan po namin. Mga abusado po sa mga probinsya. So, dikit kay gobernador, dikit kay mayor, dikit kay congressman, pakialam namin. Kahit na senador pa yan, kahit na vice-presidente, kahit na presidente pa yan, sasabihin namin kung anong mali. Sino po ang papansin doon sa mga taong napapabayaan dahil puro politika na po ang bansa natin. Yung politika na yan ay larangan. Pero yung panunungkulan, ni naman sa ating mga kababayan, iba po yan. Kaya nga public servant, either hinalal ka or ikaw, niluklok dyan, inappoint ka. Ngayon, kung ikay hinalal, may katungkulan ka sa tao na silbihan sila. Ang mga tao ang boss, hindi po yung mga nakaupo dahil sinesweldohan po natin yan. Simple lang po aking sinasabi. Bakit po maraming matitigas ang ulo, kakapal na mukha? Hindi ko alam kung saan kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob. Etong mga ito, akala mo kung sino. Ngayon, the law applies to all or none at all. Linawin po natin. Doon sa mga putok sa buhong, ewan ko kung saan kayo nang galing. Kung kayo ba'y nilalang sa mundong ito, ang ugali ninyo parang ugali ng mga biik doon sa loob ng babuyan. Binabueltahan ko kayo. Hindi kami nagpapatay ng comments sa Bitag Live. Bakit? At sa aming mga Facebook pages, sa aming mga digital platform, dahil wala po kaming ginagawang kung ano, dahil hindi ako public servant. Kami po'y mga investigators, advocate po ako, crime and graft buster po ako. Marami po nagsasabi, unahin mo yung mga flood control na yan. Alam nyo ba mga boss? Tingnan nyo po sa Bitag Official, tingnan nyo po simula ng July and August, nung dineklara ng Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, na mahiya-hiya naman kayo. Una po kaming nanawagan pa sa ombudsman. Wala pang nakaupo sa ombudsman na tayo. Sinasabi namin na ang ombudsman kayo na nakaupo, kaya wala. Gumawa na ng motu proprio investigation, panawagan doon sa sinasabing flood control na ngayon hindi po natin nakakalimutan. Una sa lahat, kami po ay kontra kurakot, kontra manloloko, or kontra abusado. KMA. Tandaan niyo po KMA, kurakot, manloloko, abusado. Deklarasyon po namin ng gera dyan. Kaya doon sa sabi, unahin mo mga utol mo, pakialam ko roon sa kanila. Sabihin nyo sa kanila, kami iba. Kaya wala po kaming kulay, hindi po kami kulay berde, kulay pula, kulay pink. Wala kaming kulay. Kulay ng katotohanan, either puti o itim. Kapag ikay nagsasabi ng totoo, puti. Kapag hindi, itim. Hindi po pwedeng sabihin putim. Gray po yan. Hindi po kami yan. Simple lang po, aking sinasabi. Simula ngayon, tinatrabaho po namin yung mga kartel. Mabigat po ito Ano bang ibig sabihin ng kartel? Ang mga kartel ay nasa likod ng industriya, whether kartel ng sibuyas, kartel ng bigas, kartel ng mga kung ano-ano, puro kartel pagdating sa agrikultura, kartel, mga taong nasa likod na sila po'y magmamanipula, minamanipulate, pati yung presyo. Ngayon po ay sabihin natin tag-ulan na, eto na po ang mga magsasaka natin. Sila na po yung pagsasamantalahan itong mga dorobong, mga putok sa buhong, mga miyembro ng kartel. Ang kartel, yung malalaking kumpanya, sangkot po sila pagdating doon sa mga import-export ng sinasabi natin rice o anumang vegetable na pinapasok sa bansa po natin. Sila rin po yan. Medyo sila rin po may mga kumpanya at may mga traders po sila, mga big-time traders, labi ng big-time traders. Meron po silang mga nasa ibaba, mga nasa LGU, sa mga probinsya. Sila rin po nagkokontrol. Ito po sila, mga opisyalis sa munisipyo. May mga ahente rin tong mga nasa LGU para magkalat sila doon sa mga probinsya at mga munisipyo. Tapos titingnan yung mga maliliit na mga wholesale retailers ng bigas na binibili ng patas sa mga magsasaka pagdating sa kanila. Abay lolo ko, ini-issue ng cheque tapos tatalbog ang cheque.
tatakbuhan. Sinong nilalapitan? Diyan, bitag. Mais kayo. Kilala namin kung sino mga kartel. Mga simple lang po aking sasabihin. Inuna na po namin yung mga pader na tinibag na po namin doon sa malalayong probinsya. Pag kami lumakad, hindi kami sangkaterba mga duwag. May sarili ako mga security, mga retired special forces po yan ng Army. Security po namin yan. Sila po yung nagsisecure sa akin. Pero nakikipag-coordinate po kami sa mga lugar na kung saan law enforcers. Pag pinapasok na po namin kahit ang mga lugar alanganin, papasukin po namin yan. Kaya doon sa mga nagsasabi, wala na ba kayong ibang pag-usapan kundi politika pa, impeachment? Teka muna, paano naman yung nasa ibaba? Hindi pinapansin. Sinong tinatakbuhan? Sinong tinatakbuhan? Sinong marunong makinig? Kung walang nakikinig, walang pumapansin, itablan nyo yung laban, ipabitag mo. Ben Tulfo Fun Filter. Meron pong babaeng talakera na ang pangalan ay Maharlika ata. Hinahamon ako at gustong, alam mo ikaw Maharlika, makinig ka. Get yourself ready! Magtutuos tayo, pero my way, bibigyan kita ng forum. Hindi yung puro sat-sat ka, kulang ka sa utak. As in, utak mo, utak nilis. Hindi mo kami pwedeng bilugin kapag nakita mong hindi kami pipitsugin mga daldalera, walang alam ko di magchismis, intriga. Linawin ko, simple lang. May mga katanungan ako, handa ka? Nakahanda ka ba? Bibigyan kita ng forum. Live, TV, lahat yan, media. Mas malawak yung followers namin, mabibigyan kita. Pero sumagot ka. Pag sumagot ka, umayos ka. Kapag hindi ako pumapatol sa mga utak bilis. Lahat. Alam ko na ang kaso mo, alam mo mga, kung ano ng mga kasong isinampa sa'yo, mayos ka. Baka gawin ka namin istorya. You're just gonna be another story for us. Baka pag ginawa ka namin, gagawin ka namin baka kalabaw, tsaka baboy. Ben Tulfo Fun Filter. Pansinin niyo mga boss sa Pilipinas. Yung mga high-profile na politiko o public servant, kapag sila'y nalagay sa alanganin, nakasuhan ng plunder ng Sandigan Bayan, inaresto, walang piyansa, nakakulong hanggat dinidinig yung kaso, iisa ang kanilang ginagawang dahilan. Ang malagay sa hospital detention sa halip na maghihimas na matatabang rehas, kulungan. Ang kanilang dahilan, pre-existing condition, tulad ng mataas ang blood pressure ko, matanda na ako, at ano pang iniindang sakit sa batok, sa baywang. Gawa na rin siguro sa sobrang stress at katandaan sa loob ng kulungan. Maging pattern na po simula noon hanggang ngayon. Hospital detention. Ayokong banggitin ng mga pangalan. I-google nyo na lang mga boss. Search nyo. O gamitin yung AI and then look for digital footprint and then from one source to another, make sure na hindi ito chismis ha. One source to another, it will give you that source. Google nyo. Kung sino-sino sila. Nag-umpisa noong taong 2001 kay dating President Joseph Estrada. Tuloy-tuloy ito hanggang kasalukuyan. Let's have trivia mga boss. Sino-sino ang mga ito? Tip, 2 presidente. 1 sundalong kanin na nagkudeta. 3 ngaling-ling-ling. At naging senador. 3 senador noon. Comebacking yung 2. Yung isa, pumanaw na. 1 cabinet member kasalukuyan at 1 senador kasalukuyan. Iisa ang pattern. Iisa ang kanilang dahilan. Hospital detention. Kaya naman, tignan niyo po ito kung ano sinabi ni si Ping Pong. Ping Pong. At ang sinabi niya, ito, nakatawag ng aking pansin, since time immemorial, ganyan ang nangyayari kapag mayroon kaming kinokontempt sa Senado. Sa Senado yun, ha? Ang bagsak lagi ay ospital. Kapag may naaresto, ang bagsak lagi ay ospital. Naglalabasan yung mga sakit once lumabas yung warrant. Ibig sabihin sa Senado for contempt. Pero teka muna, pag sa Sandigan Bayan, iba naman yon. Pero ang Sandigan Bayan, korte yan eh.
Hindi ang Senado. Ang Senado, legislatura. Okay naman siguro, following from what Ping was saying. But anyway, mga boss, yan lang talagang sinasabi po natin, pattern. That's what it is. Ben Tulfo Fun Filter. Lagi kong sinasabi, mga bossing, sa panahon ngayon, napakahirap na maging tama kapag ang mga nasa paligid mo, sa itaas mo, kaliwat kanan, harap at likuran, itaas at ibaba, ay may mali at puro mali. Di ba? Napakahirap na manatili na maging tama at mabuti kung ang nasa paligid mo parang mga may diarrhea sa bibig. Labas agad kung ano sinasabi. The magic of social media and the digital world. Sa Amerika, pag TikTok ang ginamit mo, may kunting desente pa. Sa Pilipinas, pag TikTok kabastusan, walang kabuluhan, nandyan yung mga fake, deep fake, lahat. Ultimo ako, pineke, na parang kung mga pati sugal ba na may ini-endorse. Can you imagine that? Look like me. Pero hindi ako po yun eh. Mag-iingat po tayo ngayon sa digital media. Yung pang sinasabi po na the world of digitalization is papasok na po tayo sa mga artificial intelligence. Going all these sinasabi po natin, artificial intelligence such as deepfake. Magagawa po yan. Nakakala mo totoo. Pwede mong pagtawanan, pwede mong sirain, pwede kang gumawa ng istorya. Ganyan na po. Sa sobrang dami, paano po magagawa yan? Pero depende kung masipag ka. Kaya pag sinabi po natin sa digital media, iba po eh. The world of digitization, is no longer new. We either survive it, not just survive, but succeed in basically, controlling it, but not on the bad side, but on the good side. Sa panahon ngayon, mas maganda makita, tumingin na lang po kayo sa TikTok. Wala na po kayo maayos na makita riyan. Puro kabalastugan, puro kalokohan. Lahat na lang magagaling na. Everybody becomes a political analyst. Kahit na 5-5, 3-5, 10-5, yung kanilang mga pinagsasabing walang katorya-torya. Para mga diarrhea ang bibig, bumubula. Ang gusto'y mapansin, gusto maging relevant, gusto'y kumita. Yung iba naman, matatawa ka lang sa salita, sa boses, kung magsasalita, si Mario Joseph, hindi naman pinagtatawa na noon. Alam mo na kung minsan nandun yung kaob-oban, sige ng sige. Salita ng salita. Ben Tulfo Fun Filter. Paano kung kayo nasa Senado na dapat ang senador ay mga statesman kung tawagin? Dapat pag ikay nasa Senado, marunong ka, madunong ka. Wala akong exception dito. Sa poll, kahit sino, kahit kadugo ko, apelyido ko, kahit sino pa man kayo, kay matalino kayo, bobo, tanga, or paano kayo napunta riyan, kayo lang nakakaalam. Dahil siguro, tanga rin ang mga bumoto. At wala akong sinasabi, dahilan na dito, kapag ang mga senador ay umasta ng parang ewan, mga kengko't kolokoy, shame on you. Okay. Nakatawag ng pansin ko, mga bossing, itong si Senator Robin Padilla. Ayan po siya. Claiming na sabi niya, yung Zoom host recording. Yan, basahin niyo na lang po. Sabi niya po yan. Senator, siguro baka namimiss mo lang, ibang apps yung Zoom. Kapag ang Zoom, limited yan. Point A to point B, either sila lang nag-uusap or may makasama sila, pero sa kanila lang yon. It's not open to the public. But if the Zoom meeting is simultaneously done sa tulong na sinasabing Meta of Facebook, ibang usapan. The November 23rd, 2024 Zoom virtual press conference. Simultaneously po yan, naka-live stream. Alam mo, Senator Robin, yung 23rd November 2024 Zoom virtual press conference, sabay po yun. Naka-live stream. Directly doon sa sinasabing Facebook page ng former presidential spokesperson si Harry Roque. Check that out. Alam mong tawag doon, direct integration. The conference was hosted as a live Zoom meeting with members of the media and supporters in attendance. So, may media, may sa panig ni Zara at saka si Roque. Okay? Yung live Zoom na yun, members of the media and supporters in attendance. Using Zoom built-in
in feature to link directly sa social media platforms. Isa dyan, ang Meta o Facebook. The feed was simultaneously broadcasted live to the public via Harry Roque's Facebook page. So ngayon, yung kanyang sinasabi, ma-authenticate, ang sinasabi nitong si NBI verification si Agent John Calilong, yung sinasabi niya ay bagito. Sabi niya, testified, nagtestigo na ito raw, that it was live stream, sabi po ng NBI. Ang sinasabi niya, he was able to screen record the broadcast habang ito'y nagaganap. Yung National Bureau of Investigation, nirequest nila, hiniling nila sa Facebook, sa Meta, the parent company, Meta, the Facebook parent company, to preserve the live stream video from Roque's Facebook page to serve as evidence. Now ngayon, bago yan, Senator Robin, may corroboration dito. Media journalists, nandun sa sinasabing inside sa loob ng actual Zoom. Nag-Zoom na provided sworn affidavit corroborating that the statements broadcasted live match what they heard in real time during the meeting. So paano mo ngayon? Ano pa yung mga sinasabi mo rito? Ngayon, ako gusto kong sabihin, baka medyo pag-aral-aralan mo ng konti. At yung sinasabi mo na ikaw ay nasa social media or whatever it is na sinasabi mo, dahil nasa SOCMED ka, marunong ka, dahil sa... Iba yung social media na ginagamit ng mga media, either ikaw media, digital platform, iba yung media na sinasabi po natin na yung mass media. Pag sinabi mong mass media, ano bang media ang ginasabi mo? Mass media, okay, in the film is it mass media, iba po yung dating noon. Iba naman yung mass media, pag sinabi po natin, kasama po yan broadcast, kasama po yan sa print, kasama po yan yung radio. Mass media po yan using technology. What technology? Digital technology. Using platforms. So ngayon, sinasabi mo that the host can do live stream and record it. May built-in Zoom recording. Yan ang original copy na tinatawag. Recorded ng kung sino man ang nagsagawa ng Zoom meeting o interview. Lahat ng kopya dyan, sa live feed, maging anuman yan, galing sa internet, duplicate yan. Okay, so duplicate. Pwede naman natin kunin sa Meta para maintindihan ninyo. Wala namang problema, pero yan naman, recorded, may mga nagpatunay naman. Anything recorded as duplicate can be manipulated. Tama ka? Kung gusto mo sabihin deepfake, paggamit ng AI, dahil hindi deepfake. Maraming nga sa TikTok. Puro mga deepfake, puro paggamit ng AI. Yun dapat mag-authenticate, hindi yung kinuha mo lang sa internet. Kesyo, kinuha mo man sa internet yan, kung pareho ang sinasabi, ano pa pang gusto mo, ginigiba mo yung sinasabi. Mahirap kasi rito pag giniba mo yung isang law enforcers na bihasa pagdating doon sa sinasabing pag-iimbestiga at pagkukuha ng ebidensya kung pinagdududahan natin the manner in which they, gather the evidence, pieces of evidence, through video, using this particular technology, ibang usapan po yan eh. Baka kasi akala mo dahil sa mass media ka, dahil sa film ka, iba yung film, mga puting tabing yung mga dito tong storya, mga puro mga, ano lang yan eh, katang isip yan. Pero pag disabing mass media, na talaga ang trabaho mo, in the business to communicate truthfully, sincerely, na walang halong kalokohan. Pero pag sinasabi mo, hindi na authenticate yan, so ang gusto niya sabihin, siguro, gusto mo ba sabihin dito, Senator Robin, na yung pinagsasabi ng NBI ay bagay na bumalik pa doon at madaling i-authenticate yan kahit sa Supreme Court. Siguro mas maganda kung ikaw ay magtanong-tanong muna doon sa mga abogado mo. Siguro, posible naman kaya nasa Senado wala kang social media specialist, social media consultant para maintindihan mo. Mas maganda ganun. Huwag agad magsalita. Mahirap kasi pag nagsalita ka, pagkatapos hindi mo nalalaman na kung minsan dala bugso ng damdamin at gusto mong makasabay, pero may iwan. Gone are the days, pag sinabing senador, kagalang-galang ka. May prestigiyoso. Yung mga tao na doon, may mga, yung pagdating sa lohika, rason, pagdating sa pag-iisip, sa kanilang kaalaman, sa puso, sa diwa, salita,
pareho. Hindi yung nagsasalita, wala sa puso, wala sa diwa, patawa. Yan talaga ang kuminsan nangyayari pag showbiz eh. Hindi na natin nalalaman yung totoong mundo at saka mundong puting tabing. Puting tabing. Pelikula pala puting tabing. This is Bitag Live. Ben Tulfo Fun Filter.